Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyang reaksyon ngayon. Ito ang recap natin tungkol sa first hearing ni Kibuloy sa Senado kung saan kaharap niya ang kanyang di umano'y biktima na si alias Marie. Narito si Risa Hontiveros para sa kanyang mga katanungan kay alias Marie kung ano ang mga nangyayari. Atin panoorin. Importanteng yung kwentong buhay mo na gusto mong sabihin sa aming komite. You have the floor. Good afternoon, Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, and everybody present in this hall. Ako ay dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC simula nung ako ay grade 5. Naging membro ako ng KOJC dahil in-endorse ako ng aking mama matapos siyang maging avid televiewer ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga programa at enrollment iyon ng pasukan. Ayon sa kagustuhan ng mama ko, napagdesisyonan niyang ilagay ako sa KOJC para mapunta ako sa safe environment kasi natatakot siya na may mangyari raw masama sa akin kasi may itsura daw ako. Sa pagkakaalala ko, noong June 2013, dinala ako ng mama ko sa KOJC. Nag-attend kami ng Thanksgiving and worship presentation sa KOJC Cathedral. Grabe no, para palang walk-in customer ang nangyari. Walk-in customer. Kasi sila lang ang pumunta doon. Hindi sila inimbita, hindi sila nire-recruit. Walk-in customer, yan ay dahil sa itong tele evangelization, yung ginagamit yung mga telebisyon. Noong umpisa kasi si Kibuloy ay nagre-renta lamang yan ng mga channel sa TV, sa radyo, para wala pang YouTube noon. Ako'y estudyante pa noon ay napanood ko na itong si Kibuloy at ako'y hanga din sa kanya kasi pogi ito na pastor eh. May itsura tapos magandang magsalita. And then ang bilib na bilib ako yung kanyang mga choir, yung kanyang mga pastoral ang gaganda. Kasi pala mga Ukrainian eh. Akala ko noon mga mistisa lang yun. Talagang imported pala. Kaya yun. Doon ako nakapansin sa kanya sa ganda ng mga nakapalibot sa kanyang mga choir na mga babae. Ngayon pala ay spiritual wives niya karamihan. At itong si alias Marie ngayon ay iba ito kay alias Amanda. Yung alias Amanda, blonde na buhok yun eh. Saka maganda din yun. Pero ako'y nagtaka bakit hindi sumipot si alias Amanda. Instead ay ito ang replacement, si alias Marie, which is itim na buhok, medyo curly. Hindi natin nakita ang muka. Yung alias Amanda nagpapakita na yun eh ng muka, magandang babae. Bakit kaya hindi na sumipot? Baka naariglo ni Kibuloy. Okay, so patuloy tayo dito sa ating bidyong bigyan ng reaksyon. Napaka-welcoming ng mga membro ng KOJC sa amin kasi kusa naman kaming nag-attend ng service worship nila. Pagkatapos ng worship, in-invite kami ni Mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victoria's Building kung saan doon kumakain si Kibuloy at malalapit sa kanya pagkatapos ng worship. Nag-usap ng saglit ang mama ko at si Kibuloy. And Nelly Canada also let me meet Pastor Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 12 years old ako that time. Nasa grade 5 ako noon. Grabe, bata pa. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly Canada na patirahin ako sa dorm. Sa pagkakataong iyon, natuwa ako kasi sa isip ko magkakaroon ako ng freedom since medyo hindi naman kami in good terms ni Mama. Pagkatapos ng devotional, gagawin namin ang mga assigned tasks o work job na tinatawag kagaya ng pagmamap ng sahig, pagwawalis, pagpunas ng mga furniture sa common area at paglinis ng kwarto. Isang house parent namin ang nag-a-assign ng work job. Naalala ko din na kapag gusto namin lumabas ng compound, madaming dadaan ang proseso at hindi sa lahat ng pagkakataon na ay mapapayagan lumabas ng compound. Okay, ito yung dahilan na mayroong mga sumasama diyan at sumasali sa KOJC. Ito yung mga batang kagaya nito na mayroong
hindi pagkaunawaan ng parents at wala nang ama ito. Wala nang ama ito kaya sabi niya father figure niya si Kibuloy. Pero ang natuklasan niya ay iba eh. Kaya akin ito ibinahagi sa inyo, mga kababayan, mga ka-art lover, dahil sa ganitong klaseng estilo ni Kibuloy na kung merong puwang sa puso mo. Halimbawa, galit ka sa magulang mo ay titirahin ka kaagad para sasali ka kapag maganda ka. Ngayon hindi lang yan. Kung wala kang ama, broken family ka. Yun nga ang sabi ni Arlene Stone, yung isa pang witness na nauna, na ngayon kasi nagsilitawan na kasi nakulong na si Kibuloy, pero noon takot lahat na magpakita kasi nandyan nga ang angel of death. Pero ngayon, katulad nito alias Marie ay tumambad, nagpapakita na. Kaya parang ni Diablo eh, yung sa Biblia na sa herds ng mga tupa, yung herd of sheep. Kapag mayroong isang karnero na nahiwalay sa grupo, yun ang tinitira ng mga lubo, ng wolf. Kaya kung mahiwalay ka sa karamihan, na ikaw ay lamb or karnero, titirahin ka ng demonyo talaga. Kaya sa demonyo talaga itong kay Kibuloy. Makikita natin ang pattern ng demonyo. Kaya ingat kayo. Baka mayroong pang lalabas na ganito. Hindi mauubos to eh, kasi mga kampon to ni Satanas eh, ang mga ganitong tao. Kahit na makulong yan si Kibuloy, mayroon na namang lilitaw na iba. At matamis magsalita. Okay, patuloy tayo sa video. Panahon iyon, napapansin ko parati niya kasama sa kainan si Stephanie Ibarra, na isa ring pastoral sa inner circle. Sa pagkakaalam ko, at alam din ng lahat na paborito ni Pastor si Stephanie Ibarra. Parati kasama ni Kibuloy si Stephanie kahit saan siya magpunta. Mga taong 2017, naimbitahan ako na kumain sa JMC lobby kasama si Kibuloy at ng iba pang mga inner pastoral. Nalaman ko kalaunan na kapag nakakasama ka na sa ganitong groupings ay malapit ka na mapagbilang sa inner pastoral. Naranasan ko ang ganitong routine ng mga ilang buwan. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagkatapos noon, nag-prepare ako, naligo ako at inayos ko ang aking sarili. Ito na yung sandali lang mga kababayan. Ito na yung umpisa ng grooming stage. Kung aso, ginugroom mo yun eh. Pusa, ginugroom mo. Parang ipaplastar mo siya. Parang kung t-shirt pa, ipaplantsa mo. Para masanay siya, grooming ang tawag, grooming stage. Pero ibang kahulugan na grooming. Sasanayin mo siya para sa pagsalang. Ang sabi ni Arlene Stone, ang salang ay iyong ialay ka na sa anak daw ng Diyos. Dahil kailangan ng anak ng Diyos ng makipagtalik ng maraming babae. Ito kasi nakuha niya sa Solomonic na tinatawag niyang idol niya kasi si King Solomon at King David na maraming asawa. Kaya yun ang mga idol niya. Solomonic ministry ang tawag niya eh, sa kanyang ministry. At yun ang palaging sinasabi niya na kapag mga anak daw ng Diyos katulad ni King Solomon ay dapat maraming babae. Naku, hindi na siya akma sa panahon ngayon eh. Inoon kasi ang gusto ng Diyos na dadami ang linya, bloodline ng mga paborito niyang tao. Katulad ng bloodline ni Noah, ni Moses. Yun ang gusto na bloodline ng Panginoon na padamihin. Kaya binigyan niya ng mga maraming babae. Pero dito sa panahon ngayon ay kanino bang bloodline yang si Kibuloy? Bloodline yata yan ng alam nyo na. Bloodline ni Taning. Hindi yan bloodline ni Moses or ni Enoch or ni Abraham or ni
Noah. Yun kasi ang mga bloodline eh. From Enoch down to um, Abraham, Moses, kasama na sina King Solomon at King David. Lahat yan ay nanggaling kay Enoch. Si Enoch ang lulo yata ito ni Noah. Kaya yan ang mga pinipili ng Diyos na tao kasi nga naligtas sila sa the great flood, sa pagbaha, dahil sila ang pinili ng Diyos. Kaya yan, may mga bloodline talaga yan na paborito ng Diyos na mga tao. At yun na bloodline ang gusto ng Diyos na dumami, hindi yung bloodline ni Satanas. Okay, patuloy tayo. Samahan ako ni Patricia sa isang private theater ni Kibuloy. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na privilege ako kasi hindi lahat may opportunity na makasama si Kibuloy or ang itinuturing namin na anak ng Diyos or appointed son. Oh, grabe no, anak ng Diyos. Sobra pa sa anak sa Diyos eh, ang kanyang posisyon eh. Kasi nakaupo sa recline chair, yung tinatawag natin na ano bang tawag yun na yung uway, 'di ba? Na mag-rocking chair ka. Ayun, reclining rocking chair 'yun. At palaging ganyan ang style niya, ipamamasahe niya muna ang kanyang paa, kaliwat kanan. Dalawang babae, kaliwat kanan na babae ang mamasahe, mga inner pastoral niya. Tapos kapag titigas na siguro ang niya, ayun na yung susunod. 'Di ba parang masahe niya kinukondisyon niya kaya nga grooming stage. Kinukondisyon niya ang isip ng bata na mahawakan siya para makuryente siya. Para gaganahan siya, 'di ba? Pagkatapos ng paa, yan ang una ay likod niya na naman, pero doon na yan sa kwarto. Doon na yan, and then pagkatapos, kapag nahawakan na lahat ng katawan niya, ng kanyang ginugroom, ay yun na yung ipapatawag sa isang araw. Ita-timing niya yan merong yan merong araw ng pagsalang, tina-timing yan, at ang nagsalang niya na yung kanyang mga unang babae na mga may edad na inner pastoral, yung kanyang mga nagmamanage sa kanyang kingdom come. Katulad ni Jacqueline Roy na kulong na rin. Yun ang mga tinatawag na handler or groomer. Kung sa manok pa ay manok pang sabong ay handler. Sila ang nag-groom at nag-handling sa isasalang ng mga batang pastoral. Katulad nito ni Alias Marie. Okay, so patuloy tayo sa video. Simula naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Naranasan ko rin maisama sa Hong Kong at magstay sa isang 5-star hotel kasama ang mga inner pastoral. Binigyan din ako ng pocket money na pambili ng anumang gustuhin ko. Ayan, kinukondisyon talaga siya Meron siyang 20,000 a month Kasi malaki na yung 20,000 a month sa isang bata. 5,000 kada kada masahe. Medyo malaki ang naghihirap niyan ay yung nanglilimos sa daan Yung mga miracle workers, naghihirap sila para maibigay kang Kibuloy ang pera, pero ang pera ay ginagamit ni Kibuloy sa grooming. Pagpapabilib, pinapabilib niya para makondisyon yung utak na mabait talaga siya. Bigay ng pera siya para lalambot yung dalaginding. Okay na strategy, no? Grabe na strategy yan. Kaya kung ilang inner pastoral yan ang dami ng binibigyan ni Kibuloy ng pera. Pero yan na pera ay galing sa dugot pawis ng mga nakipagsuntukan pa nga
sila Jerome, yung mga lalaki, nakipagsuntukan pa sa pagpapalimos. Kasi kinukutya sila na ano daw alagad ni Kibuloy, nakipagsuntukan. Pero ngayon si Jerome, makikita natin ngayon, ay umaano na rin. Isa sa mga testigos na narito, isa sa mga witness, yung nilalagyan yung kanyang ari ng sili dahil lamang sa nag-girlfriend siya ng hindi taga KOJC. Ayan, kaya lahat ng ginawa ni Kibuloy in every action, there is equivalent reaction. Ito na yung nangyayari ngayon, mga reaction na ito. Nung nanging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang miyembro ng KOJC, pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong naramdaman ko na mapapabilang na ako sa inner pastoral, madami ako natanggap na mapagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon. Ayan, yan ang grooming stage na sinasabi ni Arlene Stone. Yung parang binibaby ka talaga, pampered ka, para makuha nila ang loob mo. O kung tuta pa yan, aamo ka sa amo mo dahil pinapakain ka. Mantagin mo, chocolate palagi, may pera, di ba? Mapabango, kung ano-ano ang binibigay. Pero ang hindi lang niya nagustuhan ay yung freedom talaga, wala daw. Kaya isang araw, lumayas itong si Marie. Okay, so pakinggan natin ang kanyang personal na kwento. Loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ihanda ako para maging membro ng inner pastoral. Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na si Kibuloy, inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusahan ng mga lumabas na pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy. Ayan, so yung Patricia pala na kasama niya nagmasahe sa paan ni Kibuloy ay tapos na, yari na kay Mang Kanor. Inialay na espiritu, katawan, damdamin at isip. Ito, umiiyak si Marie. Siguro nahihiya ang sabihin. Kung matagal na to sa KOJC, siguradong naisalang na ito. Kaya umiiyak kung walang nangyari sa'yo, bakit mag-aksaya ka ng panahon para pupunta diyan, di ba? Meron nangyari sa kanya, mahihiya lang to magsabi kasi umiiyak Okay, so malapit na tayong matapos, mga kababayan. Panoorin pa natin ang dulo ng bidyong ito. Para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty sa pagiging inner circle pastoral. Ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. Ayan. At nung nalaman ko iyon, nagtapo ako kay Patricia kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan. Walang magawa Sa mangyayari sa akin. Pero, nagpapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako napagsamandalahan. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng KOJC ay bawang panlilin lang lamang. Yun lang po, Madam Chair. Ayan, so
sabi niya hindi siya naggalaw eh, pero bakit umiiyak, di ba? Siguro nahihiya lang ito kasi bata pa. 12 years old pa siya noon eh. Ito pala siya ang sinasabing batang pastoral, 12 years old. At maganda ito. Ewan ko, sinong mas maganda, si alias Amanda ba o itong si alias Marie, itong narito. Kasi yung Amanda maganda rin eh. Pero tahimik na si alias Amanda ngayon. Ewan ko lang kung baka next week ay isasalang din yan sa Senado. Baka nandyan sa Senado si alias Amanda. Ay lalong balat sibuyas si Kibuloy dyan. Kapag nandyan na si Amanda, dalawa na. Paano kung pupunta yung mga Ukrainian dito, di ba? Kung magipagharap, ay lalong lagot si Kibuloy. Siguro makulaps na yan. Sobrang stress eh. Tayo nga nai-stress eh. Ang layo-layo natin dyan. Okay, so narito si Risa Ontiveros para sa ending ng bidyong ito. Maraming salamat sa iyo, Marie. Ilang follow-up questions lang, okay? Kung maaari. Ano yung paniniwala mo sa katauhan ni Kibuloy at kailangan nyo siyang pagsilbihan? Meron pa ba ikaw idadagdag na ano yung mga gawain nyo at ano naman din may idadagdag ka pa bang anong pinagbabawal sa inyo? Sa experience ko po, besides sa work job nung nandun pa ako sa loob, ako ay na-assign sa Kingdom Children Growth School or Global Child Evangelism. Kaya besides sa life namin doon sa quarters namin na naglilinis kami, nag-serve kami, ako ay may duties din doon na everyday doon ako. And back then, ang tunay na paningin ko talaga kay Pastor is father figure. Kasi lumaki naman ako na walang ama. Ayan, walang ama. Lumaki siya na walang ama. Kaya ito ang ginamit na pagkakataon ni Kibuloy. Kasi wala kang ama. Yan ang tinitira talaga niya, yung mga broken family, mga single mom yung ina, mga mahihirap. At kapag namataan ka niya, parang agila yan eh. Kaya nga tinatawag na agila, kasi hunter. At kapag namataan niya na maganda, kahit bata ka pa, 6 years old, kunin ka na. Liligawan yung parents mo, bibigyan ng pera, katulad kay Stephanie, 2 years old pa lang. At yung kapatid niya, 5 years old pa lang, kinuha na. Lahat yon na ano yun, na mangkanor yun, ng mga hukagi moves ni Kibuloy. Kaya napakatindi sa kanyang gawain, di ba? Walang makapantay kay Kibuloy eh. Sa buong mundo, siya na yata yung pinaka magaling sa grooming, na bata pa lamang ay kinukuha na para palakihin. And then paglaki, first menstruation ay yun na, isasalang na, ialay na sa kanya. Okay, at bago tayo magtapos mga kababayan, ka-art lover, meron tayong iwan sa inyo na bersikulo sa Biblia. Ito yung 1 John chapter 2 verse 15. Nagsasabi na although Satan has an almost limitless bait shop with which to tempt or lure us into his snare, they fall into either the lust of the flesh, pasok si Kibuloy dyan, the lust of the eyes, pasok din siya dyan, and the pride of life, lalong pasok. Okay, ang Satanas ay lumalapit sa atin at itrap tayo sa kanyang snare, sa kanyang bitag. Tayo ay mabibitag kapag nasa state of bitterness, yung na-feel natin na parang walang-wala na talaga tayo. Yung panahon na walang tumutulong sa'yo, naghihirap tayo, bitterness, mapapait na panahon. Diyan papasok ang bitag or bait shop, yung pain ng bitag ay ipapain sa'yo. Katulad ng ginawa ni Kibuloy, merong siyang mga bitag, mga pain.
At kapag papasok ka na sa kanyang snare, ang kanyang snare ay ang kanyang KOJC. Ay doon na, mabibitag ka na. Alright, so hanggang sa muli mga ka-good news, mga ka-art lover, mga kababayan, ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli, paalam.